Magandang umaga, maraming salamat sa napakainit na salubong na inigay ninyo sa akin muli. Lagi naman ganyan kapag ako'y bumabalik dito sa Puerto Princesa sa Palawan. Kaya dinadalasan ko ang bisita sa inyo. Sa ngayon, ngayong pagkakataon, andito po ako upang tiyakin na maganda ang takbo ng aming bagong programa. Meron po tayong dalawang bagong programa na sinimulan mga 2 months ago. 2 months ago, 3 months ago na dalawang programa ito. Yung una po ay galing sa LGSF. Ano ba yung LGSF? Yung LGSF po, Local Government Support Fund. Ang Local Government Support Fund ay kagaya ng nasa pangalan ay ito ay pondo para tulungan ang mga gustong gawin na inisyatibo ng ating local governments. Ngunit, alam niyo po, naging governor po ako ng isang mataon ng Ilocos Norte. Sa alam ko po, naririnig po namin itong LGSF na Local Government Support Fund. Ngunit, pag tinatanong ko noon, nung governor ako, tinatanong ko yung aking mga kapwa-governor, paano ba mag-avail niyan? Paano ba makakuha ng tulong dyan sa LGSF? Wala naman po makapagsabi sa akin dahil wala namang sistema. At siguro kung sinerte ka, pagbibigyan ka, ngunit walang maliwanag na sistema kung paano gagamitin yung pondong yan para tumulong sa mga local government. Kaya po, nung ako'y naupo na, ito na yung pagkakataon ko. Ayusin ko at gagawin natin maganda ang sistema sa LGSF. Ang LGSF ay talaga para sa local government. Kaya't ang kagayang nabanggit ay bibigyan po natin lahat ng probinsya, lahat ng bayan, at hanggang meron pang tayong pangalawang programa para naman sa mga barangay. Doon po sa LGSF, ay binigyan po natin, binaba po natin, hindi na natin. At ang malaking bagay, malaking pagbabago dito sa sistemang ito, ay hindi na ang national government ang mag-implement ng national program. Dahil para mabilis ang baba ng serbisyo, galing naman ako sa local government, sabi ko, dapat ang local government ang tumulong sa atin. Dahil nasa kanila lahat yan. Kaya halimbawa, pagka sasabihin natin, gagawa tayo ng listahan, sino mga dapat maging benepisyaryo, magpapadala kami ng team, galing Maynila, pupunta rito, iikot, magse-survey, sino ba yung dapat tulungan. Ang tagal-tagal nun. Bago, pagbabatas, babalik pa yun sa Maynila. Pagdalik sa Manila, gagawa ng report. Yung report, ipapadala sa akin. I-approve ko muna. Pag na-approve ko, saka bababa ulit sa mga iba't ibang departamento, sa iba't ibang ahensya, bago ma-distribute. Kahit na sandali, 1 minute, 2 minutes lang yung pagkasabi ko, sometimes umaabot yan, kumisan umaabot yan hanggang 1 taon. Kaya sabi ko, makipag-ugnayan tayo sa local government. Talagang pang local government naman itong pondo na ito. Makipag-ugnayan tayo sa local government, hindi na tayo kailangan bumaba, mag-survey, at ang mga local government, ang mga mayor, ang mga governor, lahat yan ay nasa kanila na yung listahan. Dahil alala ko nung sa panahon namin nung sa Ilocos Norte, halos araw-araw tinitignan namin yung listahan niya, binabago namin, dinadagdagan namin, nagtatanggal kami. Kung ano man ang mga para maging tama yung ating listahan. Sabi ko, puntahan na natin ang local government, imbis na tayo mag-implementa, ay magpadala tayo ng pondo sa local government, sa mga mayor, sila nang bahala. Yun lamang, meron lang kaming hiningi. At yun po ay dahil sa pagtitiyak na ang lahat ng ating mga kababayan ay may sapat na pagkain. Alam niyo po, nung una akong umupo, ay na-interview po ako at doon po sa interview na yon, tinanong sa akin, nung reporter, kanya, ano ba talagang hangarin mo bilang Pangulo? Ako, marami akong gustong gawin. Ngunit, ang kaisa-isang pinakamalaking bagay ay sana naman ay matulungan natin ang mga kababayan natin na hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain at sana masabi natin, dumating ang araw na masasabi natin, wala nang gutom na Pilipino. Kaya po, aming ginawa ay sa pagbaba ng pondo ng Local Government Support Fund,
Sa pagbaba ng pondong yan, ay binigay namin sa ating sa mga local chief executives at sabi namin, yun lamang ang bahagi ng yung paggamit doon sa LGSF, yung pondo, ay magbigay tayo ng bigas doon sa mga alam natin na kababayan natin na nangangailangan ng tulong para matiyak na may kinakain sila. Meron silang mailagay sa kanilang hapagkainan, maipapakain nila ang sarili nila, ang kanilang mga pamilya. Kaya ito po ang naging programa at nagbibigay po tayo ng sa 10 kilong sako para sa lahat ng mga benepisyaryo at sa pamamagitan ng programang yan, nakakatiyak tayo na lahat ng mga naghihirap ay mabibigyan ng tulong. Kagaya na nabanggit Mayor Byron, ito po ay ang second tranche na ito. Dahil ito po ay hindi minsanan na programa. Ito po ay gagawin namin 6 na beses sa bawat taon. Bawat 2 buwan, magbibigay po ulit tayo nitong 10 kilo ng bigas, 10 kilo sako ng bigas. At sa pamamagitan niyan ay natitiyak natin na ang ating mga kababayan na kung minsan lang kumakain sa isang araw. Kung minsan lang kakain sa 2 araw at hindi nakakasiguro kung saan sila kukuha ng pagkain sa darating na panahon. Kaya yan po ang naging programa sa LGSF. Yun po yung ibang hindi nagamit dito sa Rice Support Program ay nasa sa kanila na uli yan. Nasa local government na kung saan gagamitin, magbibigay lang sa amin ng project. At kasi lagi ko namang sinasabi, wala nang mas marunong sa bawat lugar, kung hindi yung local official. At sila'y nakakaalam, alam nila kung ano yung mga sitwasyon sa kanila, ano yung mga kailangan, ano yung mga problema. At kadalasan, alam din nila kung anong solusyon. Kailangan lang ng pondo. Kaya yun ang ginawa po natin. At sa buong Pilipinas, nagbibigay po tayo. Ganito po ang aming ginagawa. At para mabilis at natupad naman ang aming gustong gawin na pabilisin ang pagbaba ng serbisyo, ang pagbaba ng tulong na kahit na galing sa national government, sa tulong ng ating mga local government official, ay maikakalat kaagad at hindi nag-aantay kung ano-ano pa mga certificate, kung accreditation, kung ano-ano pa. Ay binilisan po natin ang programa para maramdaman nyo kaagad na may tinutulong ang national government sa inyo na kasama ang ating mga local government officials upang tayo ay makatiyak na yung mga nangangailangan ng tulong ng ating mga kababayan ay nabibigyan naman ng tulong at kahit papano maalalayan po natin ang mga naghihirap na kababayan nating Pilipino. Ang pangalawang programa po ay yung tawag naman namin dyan ay yung Socio-Civic Development Program. Ayun po ay ang aming binibigay po natin yan sa mga barangay. Sa buong Pilipinas po ito. Buong Pilipinas. Bawat barangay sa buong Pilipinas ay binigyan po natin ng 200,000 piso para sa kanila. Yang 200,000 piso, ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official, ay sana yung kalahati, kailangan gamitin naman natin para sa scholarship. Dahil, alam naman natin, napakahalaga na maganda ang mga kabataan natin, maganda ang kanilang pag-aaral, maganda na makapagtapos sila, mayroon silang mahawakan, mayroon silang hawak na diploma. At siyempre, alam naman natin, ang pagkamaganda ang pinag-aralan at maganda ang training ng ating mga kabataan, ay marami po silang magagawa. Matutulungan nila ang sarili nila sa kanilang sariling buhay, matutulungan nila ang kanilang pamilya, matutulungan nila ang kanilang komunidad, at sa ganung paraan ay matutulungan ng buong Pilipinas. Kaya po ang sabi namin sa ating mga barangay official, itong gawin ninyo. Doon sa 200,000 piso, kumuha kayo ng kalahati, 100,000. Doon sa 100,000, yan ang gagamitin natin pang bigay ng scholarship. At
mamili ang bawat barangay, mamili kayo ng 5 na maging scholar, maging president. Ang tawag ngayon dyan, presidential scholar. Dahil po, yung pondo po na yan ay galing talaga sa Office of the President. At binaba natin sa ating mga barangay at yung mga barangay namili ng tigli-5 na scholar. Nandito po yung mga iba na nakita po ninyo. At bawat isang scholar, lima sila, paghahatian nila yung 100,000, di bawat isang scholar ay 20,000 ang aming ibibigay na tulong para sila ay makapagtapos at makapag-aral na mabuti. Ang sinabi ko lang sa ating mga barangay official, mamili kayo yung talagang malapit ng magtapos. Ngunit baka mahirapan na makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan, magbigay tayo ng tulong para makatiyak naman tayo na bawat barangay sa buong Pilipinas ay meron tayong 5 na graduate. Kaya yung ating mga scholar, lagi kong pinapayo sa kanila na tiyakin ninyo na mapakinabangan ninyo na mabuti itong 20,000 pesos na scholarship. At ito ay napaka-importante para maging maganda ang inyong pag-aaral, para makita natin na kayo ay makapagtapos. Dahil alam naman po natin na ito ang edukasyon ay ibang klase na biyaya yan, ibang klase na yaman yan. Yang edukasyon ay napaka-importante. Kapag meron na kayong maraming kaalaman, kayong mga scholar, kapag meron na kayong kaalaman, maraming kaalaman, yan po ang pambihira na kayamanan dahil kahit anong bang mangyari, yan ay hindi na maaring kukunin sa inyo. Hindi pwedeng agawin sa inyo. Hindi na lulusaw yan. At araw-araw sa buong buhay ninyo, lahat ng natutunan ninyo sa school, magagamit ninyo para pagandahin nga ang inyong buhay, para pagandahin ang inyong buhay ng inyong pamilya, makatulong kayo sa pamilya ninyo at sa mga komunidad ninyo. At bukod pa ron, alam niyo po, lagi nating iniisip ang kinabukasan. At kahit na kami ngayon ang mga leader, ano bang kasabihan? Wala naman daw forever. Kaya darating ang araw, kayo na ang magiging leader, kayo na ang hawak at magdedesisyon para sa buong Pilipinas. Kailangan handa kayo. Kailangan nakapag-training kayo ng mabuti. Kailangan alam na ninyo ang gagawin ninyo. At pagka pinag-uusapan ko ang serbisyo publiko, hindi po ibig sabihin tinutukoy ko lamang ang sa gobyerno. Lahat na, kahit saan kayo pumasok, kahit kung ano yung magiging hanap buhay ninyo, magne-negosyo kayo, magiging professional kayo, kung ano man, kahit papano, basta't may training kayo, may pinag-aralan kayo, meron kayong yaman na kaalaman, ay handa na kayo pagdating ng panahon. Siguro sa iniisip ninyo, matagal pa yan, magugulat kayo, malapit na yan, isang araw, kailangan ka namin, kailangan na kayo namin para tumulong dito sa amin. At mabuti naman, sasabihin ninyo, sana mabuti naman nagkaroon tayo ng scholarship para nakapaghanda tayo, para kami ay ready na. Kaya sinasabi ko sa mga scholar, pagbutihan ninyo, magsumikap kayo, mag-aral kayo ng mabuti, at sa ganong paraan, ay magandang magiging resulta. At baka sa susunod natin pagkakataon na pakipagkita, may hawak na kayong diploma. Yun ang pinakamagandang magiging resulta nitong lahat. Doon naman po, nabigyan po natin ng mga barangay ng 200,000, yung 100,000 ginamit natin para sa scholarship. Yung 100,000 na natira, ay hindi na po namin sinasabi sa mga barangay official kung saan nila gagamitin yan. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang mga local official, siyang nakakaalam kung ano bang, doon sa bawat barangay, wala nang mas nakakaalam sa sitwasyon doon sa barangay doon, kung hindi mga chairman at saka yung mga ibang opisyal ng barangay.
Kaya't bahala na sila, yung 100,000, bahala na sila kung saan nila gagamitin. Kung yung mga iba't ibang barangay ay nakakita po kami, ginamit, bumili ng motorsiklo, yung iba, bumili ng computer. Ito, yung mga nandyan sa likod, bumili ng mga computer, bumili ng tent, bumili ng monoblock. Nasa sa inyo na yun. Dahil yung mga inisyatibo naman ninyo at yung mga pangangailangan ninyo ay matutugunan ninyo. Dahil sa ngayon, meron na tayong 100,000 na pondo para magagamit ninyo. Yan po ang ating dalawang programa. Kaya tawag po namin dyan ay bawat bayan ay makikinabang. Dahil tiniyak po natin na hindi lang po sa kung saan-saan lang doon na naibibigay, kundi sa buong Pilipinas. Kaya yung sa scholarship, mas marami pa sa 1,200,000 ang matutulungan natin sa buong Pilipinas. Isipin ninyo, magkakaroon tayo kagad, sigurado, na 200,000. Mas madami sa 200,000 na mag-graduate. At pagbutihan po natin at naman sa barangay level, lahat po ng yung iba't na iniisip nyo ng pangangailangan ninyo ay gagamitin nyo yung pondong yan. Kung saan-saan po nagagamit yung pondong na yan, yung mga water, kung yung mga nagbuo ng water system, yung ibang barangay bumili rin ng bigas, para dumami daw ang pagbigay ng bigas. Nasa sa inyo yun. Kaya yan po ang dalawa nating programa at ito po ay talaga technically galing yan sa national government. Ngunit talaga naman, alam naman po natin, hindi magiging ganito kabilis, hindi magiging ganito kaganda ang pagpatakbo ng mga programang yan kung hindi magandang naging ugnayan ng national government at saka ng local government. Kaya papasalamatan natin ang mga local government official din dahil lagi ko namang sinasabi, kung kahit na anong ginagawa ng national government, kapag hindi kasama at hindi nagtutulungan sa local government, ay mas mahirap ang trabaho. Kaya kahit na ano pang gawin namin sa national, pagka hindi nakipag-ugnayan sa local, hindi rin mararamdaman ng taong bayan. At yan ang pinag-uusapan ko, lahat ng local government hanggang sa barangay. At yan ang ating smallest political unit. So, kaya po, yan po ang ating ginawa ngayon. At ipig ko ay magmamalaki ako ng konti at sasabihin ko, alam niyo po, sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari ito na nagbaba ng pondo ang national government, diretso sa local government at ibinigay sa kanila at sila na ang bahala. Meron lang kaming konting kondisyon. Yun na nga, magbigay ng bigas at matulungan ng ating mga scholar. Ngunit, kung ano pa ang pondo na kayang ibigay ng national government, kayo na po ang bahala kung ano yung pangangailangan ninyo. At saka, malakas kasi ang loob ko sa mga local government official. At nandyan naman kayo, hindi naman siguro tayo magkakaproblema. Naalala ko nung governor ako, pagka nagkakamali ako o hindi, medyo mabagal ang takbo ng programa, talagang pupuntahan ako ng mga tao. Sasabihin, ba't ang bagal-bagal? Ay naantay na namin. Kaya siguro nakakatiyak ako na yung mga project ay mabubuo ng lalong madaling panahon. Kaya po, yan lang po ang ating sadya rito ngayong araw. At kayo po ay asahan po ninyo. Lagi po ninyong asahan na hindi yung kahit na sa mga maliliit na liblib na kung saan man ay hindi nakakalimutan ng national government. Ang inyong pamahalaan po ay nandito, nasa likod nyo, tumutulong sa inyo at ginagawa ang lahat upang maging mas maginhawa naman. Kahit kaunti lang, ay makapagbigay ng kaunting ginhawa sa inyong mga buhay. At alam nyo po, ay lagi kong sinasabi at idinadagdag na kami sa national government, hindi lang po kami nagsasabi, ito yung gawin ninyo, ito dito pupunta ang pondo, kung hindi, kami ay nakikinig din. Kaya pagka meron kayong naiisip, pagka meron kayong nakikita na kailangan ayusin,
pagka meron kayong nalalaman na pwedeng gawin para pagandahin nga ang takbo ng buhay, ay sabihin niyo po sa amin. At mag-request kayo sa ating mga local government, sa mga national agencies na mapuntahan ninyo, at kung sino man. At asahan po ninyo, hanggat kaya ng inyong pamahalaan na gawin ang inyong hinihiling, gagawin po namin. Lahat po ng araw namin, lahat sa paggising hanggang sa pagtulog, wala na po kaming inisip kung paano pa kayong matulungan. Kaya tulungan nyo rin kami, magtulungan tayo. Dahil ang sinasabi, kahit mahirap ang trabaho, kapag maraming tumutulong, magiging magaang ang trabaho. Kaya magtulungan po tayo, magkaisa po tayo, at asahan po ninyo na ang inyong pamahalaan ay nagmamahal sa inyo, ang inyong pamahalaan ay inaalala kayo, ang inyong pamahalaan ay ginagawa lahat upang tulungan kayo, upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, upang pagandahin ang Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang bagong Pilipinas.